Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist! Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Chika sa arena! Same, pero iba! We are number 1, 06.7 Energy FM! Pagka wag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At eto na ang Chikas. Take Eto two, na take two, ang Chikas sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus. Astig sa sports. Talaga nga naman kagabi natunghayan natin ang Game 3 para sa PBA All-Filipino Cup season this year na kung saan nga naman talagang ipinanalo ng rain or shine ito. Sabak lang maraming hindi, may ganun talaga. I-stretch mo yun. Kapag yung medyo, alam mo yun, yung monitor. Yung monitor, diba? Alam mo yung kagabi nga naman tuluyan nga talagang kinuha muli ng rain or shine kasi akala ng iba ay tatapusin na ng TNT ang kanilang laban kagabi dyan sa may Smart Araneta Coliseum. Pero nagkamali sila dahil nasungkit ng rain or shine ang kanilang unang panalo sa best of 7 games sa semifinal round na ito ng All-Filipino Cup na kung saan tinapos sila sa score na 107 against 86 ng TNT. Samantala naman sinungkit muli ng Ginebra San Miguel ang pagkapanalo mula sa San Miguel Beerman kagabihan sa score na 100 against 90. Sa kasalukuyan, Mare, ang standings ngayon ay ang Ginebra at ang TNT ay may parehas ng 2 panalo at 1 talo. Ang San Miguel naman at ang Rain or Shine ay may tig-1 panalo at 2 pagkatalo. Para tuloy sinasabi ng ilan, mukha yatang sa finals makikita na naman muli ang landas ng Ginebra, San Miguel at ng TNT. Ganun ba yun? Porsigido na ba talaga nilang masungkit ang Grand Slam title sa larangan ng basketball sa mundo ng PBA? Well, malalaman natin yan sa Game 4 sa darating na Miyerkules sa Mall of Asia Arena yan magaganap. Kaya kung ako naman sa inyo, tutok lang. At sa iba pang balita, Mare, dagdag ko lang ha. Yan, of course, nung Biyernes ay ating dinaluhan
alam mo yun, ang opisyal na pagpapakilala ng Arena Plus sa Ravenna families, kung saan nga naman ating natunghayan na ang pagpirma ng, alam mo yun, Titulo ng lupa? hindi naman. Ano? Ang pagpirma ng kontrata bilang official endorser ng Arena Plus, ang Ravenna family. Siyempre, kasama doon na atin nasaksihan na si Mr. Bong Ravenna, na kung saan nga naman nakilala ito. Si Bong Ravenna, doon po kilala yan ng mga tatay nyo dahil mga panahong 1990s ay ito umuugong ang pangalan sa Pure Foods Tender Juicy Hot Dogs. Ano ulit yung tinanong mo kay Mr. yeah. Bong Ravenna? Sabi ko nga sa kanya, 'di ba, kung kung meron kang chance na tipong, 'di ba, being a very veteran in the world of PBA, kung paano nga ba din niya mahihikayat yung mga tao at yung mga fans, sports fanatics na magkaisa sa tulong ng Arena Plus, 'di ba? Na kung saan nga naman sinagot niya ito ng very well, ng parang Q&A na dumaan talaga sa beauty pageant ng bongga. Pero eto na nga, si Bong Ravenna ay kilala dati dahil siya din ay, alam mo yun, miyembro ng San Miguel Beerman during the 90s. Ang tatlo din niyang anak na sina Kiefer, 30 at Danny ay kabilang na din sa newest endorser ng Arena Plus. Si Kiefer Ravenna ay itong tatlo magkakapatid, nakilala ito through UAAP. Diba? Mga Atenista ito ay ng mga players. Si Danny Ravenna ay nakilala bilang Ateneo Blue Eagle na volleyball player ito, na ngayon ay kilala na din naman sa mundo ng PVL dahil kabilang siya sa Akari Chargers na player. Si 30 naman, Ravenna, ay talaga namamayagpag sa mundo, lalo sa Dubai, hindi ba? Kumbaga internationally, sa B-League, na kung saan nga naman siya ay kabilang doon. Si Kiefer Ravenna naman ay atin naman din nakita, diba? Si Kiefer at 30 ay dating UAAP basketball player ito, na nakilala sa larangan ng basketball, kung kaya nga naman ngayon ay lumalaban sa ibang bansa. To be specific, si 30 sa Dubai. Si Kiefer ngayon, matapos kasi ang kanyang karera sa PBA, dati siyang miyembro ng NLEX team, ay ngayon ay kabilang siya sa B-League sa Japan, sa Yokohama Big Horsers. O, diba? Na nakakaloka. Kaya to Ravenna family, congratulations! O, diba? Newest endorser ng Arena Plus family. At sa iba pang balita, Mare, go! Ay, nako, nakakaloka. Congratulations ulit ha. Gusto ko yung sa mga Ravenna family. Sa Ravenna family. Isang matikas na performance ang ipinamalas ng Ateneo de Manila University matapos masungkit ang bronze medal sa 2025 International University Basketball Invitational Tournament na tinalo nila ang University of Macau sa score. Ay, wow! Na 74-63. Oy, in fairness ha. In Congratulations! Congratulations, boys! Sa basketball, talagang umaariba tayo kahit sa ibang bansa. Correct, hindi ba? Oo. Na nakakaloka yun. World Series naman, Mare. Samantala, World Series bound naman. Dahil walang mintis, ang Team Philippines na umabante, ang Bagohon Soft Bells. Bagongon Soft Bells. Patungong World Series matapos masweep ang buong torneo ng 2025 Senior Little League Softball Asia Pacific and Middle East Regional and West Java, Indonesia. Sa huling laban ay dinomina nila ang Guam sa score na 21-0. Oh, diba? Congratulations! Ay, at saka isa pang congratulations, Mare ha. Nakalimutan ko lang congratulations sa isang mainit na pagbati sa Pilipinas Tech B Starlock team na matagumpay na nagtamo ng silver medal sa 2025 Pony Asia Pacific Championship. Ayan, bagamat hindi na iuwi ang ginto matapos ang matinding laban kontra powerhouse team ng Taiwan, ang Kupao Home Economics and Commercial High School mula sa New Taipei, hindi pa rin naman matatawaran ang ipinakitang galing at tapang at ng pusong Pinoy ng ating mga manlalaro dito sa naturang torneo. Ay, congratulations! Mula sa elimination, Mare, hanggang sa finals, buong puso nilang ipinaglaban ng ating bandila at tunay na karapat-dapat na purihin ng
ating mga manlalaro mula dyan sa Tarlac. Mabuhay kayo, Tech Beast Tarlac. Ayan, mabuhay kayong lahat. At syempre, hindi ba, para mas maging kakaiba at mas maging kaastig-astiga, ang araw-araw mo na pagsubaybay sa iyong mga paboritong laro worldwide, mag-download na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone. Dahil bakit? Sila lang naman ang tinangkal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 at 2025 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman ito magpapabago ng paraan mo sa pag-enjoy sa mga paborito mong laro. Dahil sa Arena Plus, kompleto na dito ang mga latest scores and results, ang mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto ito always at updated. Tulad na lang sa mga exciting games mula sa PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Wow, Mare, nakaka-excite naman yan. Aha! Talagang PBA, PBL, soccer, NBA, diba? Ay, ang bongga naman Halos yan, Mare. lahat. Ito rin, Maria, astig ang Arena Plus dahil hindi mo na kailangan tumingin pa sa iba pang mga website. Dahil gamit-gamit ang kanilang web-based na page at ang kanilang mobile application, makukuha mo na yung mga latest scores. Kanga ng Arena Plus, all-in-one na, anytime at anywhere pa. At kung ikaw di naman mahilig pumustan, nako, ito, wala kang pangamba sa Arena Plus app dahil sa Arena Plus ay license ang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong secure at legal ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto nating astig ka, kaastig, ayan astig ka ng official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA, ang phenomenal film ang basketball star na si Jordan Clarkson at ang pinakabagong endorser ng Arena Plus na si Kiefer Ravena, Terdy Ravena at si Danny Ravena at kasama ang kanilang ama na si Bong Ravena. Diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman mas gawin pa nating astiga ang ating gaming experience sa pakikinig sa official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena, performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus, Mare, official endorser or sponsor ayan, ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. Kaya download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play, or you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Yon, isang magandang. O, diba, kinukuha ng signal na naman ng West Philippine Sea ang aking boses. Pagpasensyahan nyo na. Pero ipupush natin ito dahil para, alam mo yun, maging masayang araw nyo. Dahil, alam mo yung araw, dapat magsimula yan ng chismis. Daldal, Oo, nakakainis. diba? Wala na yung boses katiguhay. Ang daldal. Partida. Oo. Kahit yung, alam mo yung huling hininga na nga lang, madaldal pa din. Pag nakita nyo nang umubo yung bakla at may kasamang dugo, alam nyo na. Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel World. Yes. Wow! Hello Philippines and hello world! Oy, batiin natin ang ating mga confidential fans. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Wala na tayong hindi na team replay ang tawag natin sa kanila. Confidential fans. Dahil
Dahil ilan lang naman tayo nakakaalam. Yes, kami lang nakakaalam kung sino yung mga tapat. Tama. Wow! Tapat Ay, sa serbisyo. Oo, Ganon. pero pasalamatan lang natin ang mga bisita natin last Friday. Correct, Si hindi Miss- ba? Oo, si Gerald Anderson. Si RK Bagaching, Yes. diba? Ayan, supportahan po natin din parati ang Scenes of the Father. Ayan, na napapanood na yun sa TV5 A to Z at Kapamilya Channel. Ng Yes. bonggang-bongga. Ay, Mari, kapag nababagot ka, anong ginagawa mo? Ay, nako, eto, pag nababagot ng husto, ayan. Well, kung hilig mo lang din naman mag-tong-its at iba pa, eto na, diba? Well, tara na sa Game Zone. Fun-believable sa Game Zone dahil you can play real games with real people for free ng tong-its yan, May chance ka rin makisplit over 34 million pesos and a chance to claim a daily cash prize of 14,640 pesos daily. Ang makukuha cash credit, Mari, ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game, kaya pwede mo na rin itong i-cash out. Aha! At syempre, hindi ba may dalawang event araw-araw? G ka na ba? Visit gzone.ph or visit their social media fan page on Facebook, TikTok, and of course, on Instagram na may username na Tara Game Zone. Wow, Mare, talagang lahat dinomina. Ay, Diba? Nako, tandaan natin, Mare, na dapat ang gaming fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD. Gerald Anderson. EGLD. Eto na yung sinasabi mo. Gerald. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Yan naman talaga dapat, diba? Fun Gaming- lang. Oo, fun lang. Sabi nga Pagka- ng games nun, di ba? Oo. Hindi nakaka-stress. Correct, diba? Pag pusta de peligro, matuto tayong huminto. Yan naman ang sabi ng DJ Plus. Correct, diba? Ng kabuuan, diba? Oo. Fun lang. Car diba? fun. Ay! Car Mga fun! ano, pero eto na nga. Hindi ba dahil over the weekend dahil ang daming ganap, diba? Naku, nakakaloka. Naganap pala last Saturday dyan sa my RCBC Plaza building. Ang alin? Ang box office ng Guillermo Foundation and Memorial Foundation na box office awards night. Yan ba yung hindi pinapasok yung... Ay, off the record pala yun! Sorry. diba? Daldal. Parang chinika ka na nga lang eh. Hindi ko naman pinangalanan Dinaldal mo pa. Oo. Sa sobrang sikat niyang yun, ba't di siya pinapasok? Ay, oo, tama yun. Baka dun yung yun. Sorry po. Yun pala yun. Oh, go. Oo nga, diba? Go. Hindi naman siguro siya kasi invited. Tapos yun, nagmamalaki. Ay, Pero yun na nga talaga nabalot ang kontrobersiya. Talagang wow! Ang Sino? mga tao sa acceptance speech ni Miss Marian Rivera. Alam mo yun nang tinawag siya bilang Best Actress of the Year. Huh? Diba? Sa naturang Guillermo Foundation box office ceremonial kumbaga awards night. O teka, baka bigyan kulay ninyo naman yung pagkagulat ko. Kasi syempre nag-best actress din naman si Judy Ann Santos. Yes. Pero this year, parang siya yata yung tinanghal para sa pelikulang Balota. Ay, deserve din naman. O, diba? Na nakakaloka. Tinanghal din, of course, sila Piolo Pascual and Vic Soto as Film Actor of the Year. O, diba? Nagtay. Diba? Tapos si Kim Chu naman at saka si Paulo Avellino, parang tinanghal silang parang love team of the year. Diba? Silang dalawa? Most popular love team of the Philippine entertainment, diba? Na nakakaloka. Marami pang iba mga binigyan ng parangal, pero yung acceptance speech nga, dahil nga syempre patungkol sa pelikula, ang sinasabi nga ni Marian Rivera, hindi niya napigilang patamaan na naman ang mga tiwali sa ating, alam mo yung pamahalaan. Kasi nga yung yung diba? pelikula ay tungkol sa ganun. Diba? Nasabing, nanawagan si Miss Marian Rivera during her acceptance speech na ipaglaban natin yung karapatan natin. Huwag tayong pumayag, lalo pat in specific niya, madiin mare, huwag natin payagan ang korupsyon. Naman ang problema ng Pilipinas. Kaya mga tao, na-shock ng gano'n, ng bongga, na parang tipo nga, teka Marian, fearless na tayo talaga. Pero yun na nga, sinabi lang ni Miss Marian na
ito yung mga ganitong klaseng proyekto na po pwede natin ilathala at ipakita sa tao dahil mas maiintindihan nila kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi man para manira na kung sino mang nakaupo sa pamahalaan, kung hindi para mapukaw lang din ang mga mata ng kapwa nating Pilipino na ito ang nangyayari sa realidad, Yes. hindi ba? Kumbaga parang yung mga nangyari naman sa balota na hindi naman in specific kung sino naman ang alam mo yon, kung mayor ba, chairman ba o ano, pero at least alam natin na nangyayari yan sa ating kapaligiran na dapat din magising ang mga Pilipino sa katotohanan na wag natin hayaan na may mga ganitong klaseng gawain na mamayani. O, diba, ang taray? Yun yung pang sasabihin ko. Diba? Kung pagbabasihan naman natin yung pelikula ni Marian Rivera, doon naman talaga patungkol. In fairness, diba? Hindi, wag niyong bigyan ng kulay kasi yun talaga yung konsepto ng kanyang pelikula. Tungkol ito sa guro na ipinakiglaban yung laman ng balota kung saan muntik na siyang mapatay ng isang politikong pulpul, magnanakaw. Ay! Sasabihan talaga ako ng masama. Wag kang dyan. Baka mamaya meron na yan sa baba, Squid Game 4 ka na. Anong pork? May 4 na kasi meron ng 3 o diba? Yun ang pinagpuyatan ko kagabi. Yung Squid Game. Pero yun na nga, as in talagang totoo naman din. At sinaluduhan din ni Miss Marian Rivera ang lahat ng mga guro na nagde-dedicate ng kanilang, alam mo yon, na sariling buhay, mapangalagaan lang ang kanilang mga estudyante, yung kanilang prinsipyo sa buhay, which is true, 'di ba? Kasama din sa binigyan ng award last Saturday, ang Kat din, kasi silang highest grosser of the Nandun film. sila pareho. Box office talaga ng bongga. At talaga nga naman na wala naman talaga tayong masabi, 'di ba? Kasi sila yung pelikulang 1B ang inabot, 'di ba? Sa takilya naman ng bongga. Kaya to Kat Dian, congratulations po sa inyo, 'di ba? At sa iba pa mga nanalo ng bongga, 'di ba? Pero yun lang, nabalot lang talaga ng kontrobersiya na parang tipong okay, at least ngayon may isang Marian Rivera na rin na pwedeng tumulong para lang mapukaw ang mga bawat Pilipino sa sitwasyon natin ngayon. Ako'y naniniwala na may pinatutungkulan yan kasi hindi yan magiging issue yung speech ni Marian Rivera kung wala yung specific na tao na pinatatamaan. Diba? Sino? Well, hindi naman niya binanggit, pero sinabi lang niya na huwag tayong pumayag na mga Pilipino na mangyari nga ito. Yung ganitong nangyayari. Kung mangyayari man, huwag natin payagan. Uy, maraming ganyan ha. Hindi lang natin wala lang sa kamalayan nating nandito sa Maynila, pero maraming nangyayaring ganyan sa probinsya. Correct. Lalo na kapag eleksyon. Hindi naman siguro kayo bulag mga mga pangga sa mga napapanood natin sa telebisyon, di ba? Tungkol dun sa buhay naman ng mga guro, sa pagsasakripisyo ng mga guro, kaninang umaga lamang may napanood ako. Na-report ni Maring Jessica. Yung mga teachers na nagpapaanod dyan sa Sarangani, makapagturo lamang. Ipinapaanod nila ang kanilang sarili upang nang sa ganun ay makatawid lamang sa rumaragasang baha. Di ba? Kaya ba natin yan? Ganon ang mga talagang may dedikasyon. Ay, hindi dedikasyon diba? lang ang tawag doon, pagpapakabayani. Correct, dedikasyon, diba? Pagmamahal sa kanilang ginagawa, at yan talaga pagmamalasakit. Oo. At saka yan dapat ang mga tinataasan ng sahod, hindi yung mga naka-aircon, nakataas yung paa. Sino ba yan? Diba? Mga yung mga masusungit na minsan, alam mo, sa totoo lang, maraming mga maraming pa rin mga mapagsamantala sa posisyon. Actually. Diba? Hindi ko maintindihan kung bakit dito sa Pilipinas, the more na naka-aircon ang trabaho mo, ang taas lalo ng sahod mo. Correct, diba? Pero yung mga nagpapakahirap, kagaya na lamang ni Julius na Meralco. Yung mga diba? vendors na nagtitinda ng fishball, ng balot, na naglalako ng mais. Diba? Yung mga yan, mga nakabilad sa araw. Correct. Yung mga yan ang dapat, diba? Na lumalaban talaga. Lumalaban ng patas. Hindi yung mga, minsan may mga may mga nagnanakaw pa sa kawani ng gobyerno, 'di ba? Tapos kayo yung mga ang tataas ng sahod. Mahiya naman kayo sa mga teachers na nagpapaanod sa baha, talaga diba? ba? Tapos para lang alam mo 'yon, kahit pa sabihin mo kakarampot yung kanilang tatanggaping sweldo, pero eto kasi yung kanilang dedikasyon yung sinumpa ang tungkulin para makapaghatid lang din ng alam mo 'yon, edukasyon sa mga kabataan na pag-asa ng ating bayan. Kailangan
Aray! 'Di ba? Kasi di ba kung puputulin natin Oo. yung kung titipirin natin yung budget para sa mga guro, 'di ba? Anong mangyayari sa mga next generation ng Pilipino? Correct. 'Di ba dito sa Pilipinas, 'di ba? Naman. Tamad na nga tayo magbasa, 'di ba? Nasa datos nga na tayo mga Pilipino isa sa pinakatamad magbasa, mababa yung yung reading comprehension Correct. natin. Lalo 'Di pa ba? ngayon, 'di ba? Kasi nasa digital world. Correct. Diba? Number 1 tayo sa panonood ng Nyorn? 'Di ba? Wala Diba? wala nang walang Nakakahiya. sumusulat din ng magpa-practice sumulat kasi Oo. lahat tablet na. Correct. At saka nakakahiya mare na doon tayo nagna-number 1 panonood ng, 'di ba? So, Texting capital of the world ba? Sinusuportahan. Mga ganon, 'di ba? sinusuportahan yung mga iba't ibang sites ng Oo. Tapos yung tapos doon sa ano ba tawag doon? Doon Oo. sa reading comprehension, bagsak tayo. Correct. Bagla, kaya ang daming mga fake news. Gumagawa ng Tama. mga deep fake. Tama. Kasi doon tayo nagna-number 1 sa paggawa ng mga Naman. Mga AI. 'Di ba? sa gigil mo, 'di ba? Alam mo, Lunes na Lunes, pare. Gusto ko lang sabihin sa ating mga pangga Oo. na unahin po natin na i-feed yung ating pong mga kaisipan. Feed your mind. Correct. Di ba? Start a new one. Kung tingin mo wala kang kaalaman, kailangang maging matalino, maging mapanuri. Mapagmatsaga. Oo, kasi- Mapag-obserba. Diba? Oo. Hindi naman sinabing kailangan memoryahin mo yung libro. Hindi, tsaka Mara, hindi sapat. Kagaya Oo. ni Marian Rivera, di ba? Oo. Hindi po sapat na nagluklok po kayo ng mga opisyal sa government nang hindi po tinitignan kung ano po yung performance ng mga yan. Oo. Kaya po yung mga yan ay iniluklok upang magsilbi sa atin. Ngayon, kapag hindi po sila nagsisilbi, may karapatan din po kayong tanggalin sila. Tama, diba? Di ba? Well, I don't wanna name some hindi. Ang ibig ko sabihin, siyempre, magtanda tayo. Sa Yes. next election, diba? Bumoto tayo na mas nakakatulong sa atin. Tama Oo. naman. At protektahan natin ang ating mga boto. Gaya ng ginawa ni Marian Rivera sa balota. O, diba? Well, anyways, congratulations, Miss Maria. Hindi lang siya basta pelikula. Alam mo, Correct. ito ay para nga siyang Mari, para siyang El Filibusterismo, mga ganon. Yung mga ganong Yung panggising, kwento. alam mo yung panggising, Pampukaw talaga. oo, pampukaw. Low-key lang pero may gustong mensahe na palalim Alam na mo yun, mensahe. matindi talaga yung mensahe. Oo. Tsugug na tsugug. Oo. Diba? Diba? Well, Very good yun. Oo, diba? Deserve niya. Speaking of tsugug, nako, sa ating pagbabalik nako. Ay, Mari, parang hanggang dito yung dugo ko talaga nung... Napanood ko na siya. Oo. Pero pinukaw naman ni Meme Vice ganda talaga ang aking damdamin Oo, diba? sa kanyang pahayag. Naku, mamaya mag-usap-usap Well, mamaya natin tayo. makatutukan yan sa pagbabalik ng Baklitas. Diba? Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang medyo na ako talaga. Alam mo, pag mga ganyang usapin talaga, Mari, talagang affected ako. Diba? Kasi Oo. ang tax kasi, aray! Oo. Ganon. Diba? Ako po ang yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihing radyo. Sabihin mo!